So this morning, we shall be considering the remaining verses in Lamentations chapter 1. And it is our prayer, my prayer, that may our Sovereign Lord guide and teach us. Now, over the past few days, we've seen how powerful and destructive typhoons Krising and Domeng, along with the non-stop monsoon rains, have been in many parts of our country. Some people lost their lives, homes were destroyed, and many lost their means of living and livelihood. In times like this, especially if you are one of those directly affected, it's normal to find it hard to thank God. It's normal to find it hard to worship Him or to trust that His plans are good and wise. You see, life does not always make worship happy or easy. Pain, loss, and regret can make it hard to see how good God really is. And in Lamentations chapter 1, we see Jerusalem broken and hurting because of its sins. There's no comfort, no food, and its people cry out in despair. Look, O Lord, and see. Nandun yan sa verse 11. Or, see, O Lord, and consider. Kaya ano po ang gagawin natin kapag ang pananampalataya natin ay dumaraan sa mga kalungkutan at pag-aalinlangan kagaya nito? Lalayo po ba tayo sa Diyos? Iiwasan po ba natin siya? Imposible po ba ang pagsamba sa Diyos sa mga ganitong panahon? Sa mga ganitong kalagayan? Ano po mga kapatid ang naging panalangin ni David doon sa Psalm 61:2 nang dumaraan siya sa parehong situation? When my heart is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I. Mga kapatid, brothers and sisters, hindi po lumayo si David sa mga panahong ito. Ang nais po niya ay mangalong sa Diyos. Mangalong sa Diyos na matatag, sa Diyos na tapat, sa Diyos na maaasahan. Yun ang ginawa niya. Sa Diyos na siyang bato, na kanlungan at sandigan sa oras ng kaguluhan. At tandaan din po natin si Job. Pinili pa rin niyang sumamba kahit nawala na sa kanya ang lahat. Sinabi po niya, naked came I from my mother's womb, and naked shall I return. Now, bukod dito, paalala rin po ng banal na kasulatan sa 1 Thessalonians 5, give thanks in everything, for this is the will of God concerning you. Dagdag pa rin po ni Paul, rejoice always. Sa parehong sentido, sinabi naman ni James, count it all joy when you fall into various trials. Now, these truths, brothers and sisters, remind us not to let pain, not to let hardship steal the peace and joy that come from the Lord. We're called to trust that God is at work even when everything around us feels broken. Very broken. Our worship should not be blocked. Our worship should not be hindered by suffering and by uncertainty. Yet despite knowing these truths and promises, we still face questions, real questions.
Doubts quietly linger in our hearts. We wrestle with how these truths connect with the reality of our struggles. How do we offer thanksgiving when grief weighs us down? How do we cling to joy when each day feels heavy? So nandoon po yung problema. Panginoon, alam ko naman po kung anong dapat kong gawin. Malinaw sa akin ang tinuturo ng banal na kasulatan. Pero hindi ko po maitatanggi na nalulungkot ako talaga. Hindi ko po maitatanggi na nag-aalinlangan ako talaga. Hindi ko po maitatanggi na natatakot ako talaga. So paano natin mai-reconcile ito, especially in the light of worship? So in the midst of confusion, and perhaps a lack of understanding about what God's Word truly teaches, many people fall into two extremes. On one side, some pretend everything is fine even when it's not. Pepekein na lang. Kasi baka nila ako mapintasan. So kahit hindi ako masaya, sige masaya. Dahil ang Kristiyano dapat masaya. Kahit hindi ako payapa, naliligalig ako talaga sa loob ko, pero dapat ang Kristiyano hindi naliligalig. They tell others, I'm okay, even though they're deeply hurting. Kasi po, kagaya na sinabi ko kanina, maaaring natatakot silang ma-judge kaagad ng iba. Nasasabihin, kapos naman ang inyong pananampalataya. Ano ba yan? Whatsoever is not of faith is sin. So brother, sister, you're sinning. Kasi takot na takot ka, you're sinning. Kasi you cannot pray, that's sin. It's very easy for us to judge others. Meron din po naman kasing ilan na talagang naniniwala, at ito ay mismong narinig natin mula sa isang nagpapakilalang mananampalataya, na ang pagpapakita di umano ng lungkot, kahit matapos mawalan ng mahal sa buhay, namatayan ka na. Yung pagpapakita ng lungkot sa gitna ng namatayan ka na, taliwas daw sa turo ng Biblia. On the other side, some struggle so much that they start doubting whether their faith is real. Baka kaya ako hindi mananampalataya, o baka kaya ako hindi payapa, ay hindi ako mananampalataya. Baka hindi ako ligtas. Some even begin to question if God's words and promises are really true. Sabi ng Scripture, we are more than conquerors through Christ. That's the exact opposite of what I'm experiencing right now. I feel like I am a big loser. So maybe, just maybe, God's promises are not true. Sa ganito pong pagkakataon, mahalagang maunawaan natin, mga kapatid, na ang pagdadalamhati, ang lamentation, or the deep expression of grief, deep expression of sorrow, and repentance, ay isang anyo pa rin ng pagsamba sa Diyos. Alam po ba natin yon? Na sa iyong pag-iyak sa Diyos, dala ang mga pag-aalinlangan mo, dala ang mga takot mo, ay pwedeng sumasamba ka pa rin sa Diyos. At ito po ang susi upang makita natin ang kaugnayan
na mga tagubili ng Biblia na magalak maging sa gitna ng pagsubok at ang pagkadama naman ng matinding kalungkutan bunga ng pagsubok. Lament, brothers and sisters, is not the opposite of faith. It is an act of faith. It brings honest pain before God, trusting that He hears and He responds. Lament helps move us from sadness to trust. It does not avoid grief. It walks through it with God by our side. Hindi natin kailangang itago. Hindi natin kailangang itanggi ang nararamdaman natin. Sa halip, dapat nating dadalhin ito sa Kanya. Buksan natin ang ating kalooban sa presensya niya. Sabihin po natin sa Kanya ang ating mga kalungkutan. Sabihin po natin sa Kanya maging ang ating mga kalituhan. Marami ako, Panginoon, hindi maintindihan. Marami ako hindi maunawaan. Tulungan mo ako. Kapag natutunan na natin itong gawin, mga kapatid, ang kapayapaan, ang pag-asa, ang kagalakan na hindi po masayod at malirip ng pag-iisip ay unti-unti sisibol sa ating mga puso. Are you following me? Hindi siya automatic. Yung sinasabi ng Biblia na joy, even in the midst of various trials, nangyayari yan habang totoo ka sa harap ng Diyos. Habang iniiyak mo sa Kanya ang kawalan mo ng kakayahan, ang iyong kahinaan na mapaglabanan ang iyong damdamin. Kaya kailangan kita, Panginoon. Dahil sa sarili ko, hindi ko po kaya. Now, let's take a look at what makes up the structure or the anatomy of lamentation in this passage. And what possible lessons we can learn from it. First, take note of how this begins. It starts with a confession of sin. Jerusalem admits her guilt. She does not make any excuses. Let us read Lamentations 1, verses 8 to 10. Jerusalem has sinned gravely. Therefore, she has become vile. All who honored her despise her because they have seen her nakedness. Yes, she sighs and turns away. Her uncleanness is in her skirts. She did not consider her destiny. Therefore, her collapse was awesome. She had no comforter. O Lord, behold my affliction, for the enemy is exalted. The adversary has spread his hand over all her pleasant things. For she has seen the nations enter her sanctuary, those whom you commanded not to enter your assembly. Now that's a clear mark of biblical and godly lament. It is honest. It names sin, it names sorrow and suffering without trying to cover it up, to cover them up. And that is precisely where true worship begins. When pride ends and confession starts. Ito ang tunay na panaghoy. Walang pag-aatubling, binubuksan ang puso sa Diyos at ipinapahayag ang tunay na kalagayan at ang pagkadama ng pangangailangan sa Kanya.
Nabukod yan, kasama din sa panagoy na ito ang pagkilala sa mga naging bunga. Tine-trace back. Matuto tayong i-trace back. Ba't kaya nangyayari sa akin ngayon ito? Dahil hindi malayo na mayroong kinalaman yan sa naging mga pagpapasya mo sa mga nakaraan. What you sow, you reap. At klaro yan sa Jerusalem. Klaro yan sa kanila. Ang dinadaanan natin ngayon ay dahilan sa mga nagawa nating maling pagpapasya sa mga nakaraan. So we must be able to recognize the consequences of our sins. Sinira ng mga dayuhang mananakop ang templo na simbolo ng presensya ng Diyos. Dinesecrate nila ito. Nilapastangan ng mga kaaway ang mga bagay na banal at mahalaga sa kanila. Ipinapakita nito ang kasalanan ang nagdala sa kanila palayo sa Diyos. Yung means o paraan para sila makipag-commune sa Diyos, tinanggal ng Diyos. Winasak ang templo. At klaro sa kanila, kagagawa natin yon kung bakit ang layo-layo natin sa Diyos, kung bakit tinago ng Diyos ang kanyang mukha mula sa atin, dahil sa atin. The city that was once full of life and worship became sad and broken. Even people's relationships were destroyed because of their disobedience. And that's what sin does to us. It changes who we are and separates us from God and from one another. Naalala mo? May panahong masaya ka, manalangin kasama ng mga kapatid. Masaya kang umawit sa Panginoon. Pero all of a sudden, ayaw mong makakita ng simbahan. Ayaw mong makasama sa panalangin. Kung pwede lang, magpakalayo-layo ka sa mga bagay na nagbibigay sa iyo ng saya noon. Konsekwensya yan. You see, ng ating kasalanan, you see. Kaya normally, bago mo pa i-discipline ang isang membro ng simbahan, pagka siya bumagsak sa kasalanan, hindi mo na siya madalas makita sa simbahan. Nawawala lang parang bula. Kung padadalan mo ng sulat ng disiplina, hindi mo na matagpuan kung saan nakatira. Sinners will not stand in the assembly of the righteous. Kaya pati yung relationship, nasira. Tapos minsan, di ba, ang pag-iisip, nagbago na sila. Baka naman hindi sila nagbago, baka ikaw. Again, magsagawa ng introspection. Ang pagbubulay-bulay, papaloob, hindi sa labas. Also, in verse 11, we see how badly the people were suffering, showing how desperate they were and how serious the results of what they had done were. Verse 11, all her people sigh, everyone, every single one of them. All her people sigh, they seek bread, they have given their valuables for food to restore life. See, O Lord, and consider, for I am scorned. Umiiyak po sila sa gutom habang naghahanap ng pagkain. Hindi ito pangkaraniwang gutom. Kailangan na nilang kumain para lang mabuhay. You remember, there was a famine. Ipinagpalit na nila ang mga mahalagang gamit nila. Tulad ng mga alahas at mga minana nila para lang makakain.
Pero mukhang may mas malalim pa po itong ibig sabihin, bukod sa physical na gutom. Muli, they have given their valuables for food to restore life. Now, the phrase, to restore life or to refresh the soul, has a deeper meaning, I believe. Pwedeng tumutukoy ito sa spiritual renewal. The people were not just hungry for food. They were, even more importantly, longing for hope and connection with God. The soul needs to be revived, not just the body. At alam nila na tanging ang Panginoon lang ang makakagawa nito. You remember sa Psalm 23:3, ang Diyos bilang shepherd ang nagre-restore ng soul. Alam kong karasan ninyo rin po yan. Sa kabila ng tila na sa atin na ang lahat ng pinapangarap natin, may kulang. Basyo ang lahat kung malayo sa Panginoon. Amen? Doon ang gagaling yung uhaw. O pwede rin namang itong tumutukoy sa moral awakening. Verse 11 comes after a confession of sin and a call for mercy. Yun yung mga naunang mga talata. Kaya ang restoration dito ay maaaring nangangahulugan ng pagbabalik ng katwiran. Pagbabalik sa lakad na banal, bunga ng maayos at matamis na kaugnayan sa Diyos. O Panginoon, namimiss ko na yung panahong nakalalakad ako ng maayos sa harapan mo. Pakiramdam ko ang dumi-dumi ko. Ang pakiramdam ko ang layo-layo ko. Ang pakiramdam ko ang lamig-lamig ko. And so restoration here may mean a return to righteousness and a holy walk. See, O Lord, and consider, for I am scorned. Iyong tignan, O Panginoon, at masdan mo, sapagkat ako'y naging hamak. May mga panahon, mga kapatid, sa buhay, na ang sakit ay tila walang katapusan. Hindi lang dahil sa mga nangyayari, kundi dahil sa katahimikang kasabay nito. Naranasan ng bayang Israel ang ganitong matinding paghihirap. Sa gitna ng devastation, sumisigaw ang Jerusalem sa Diyos. Nagmamakaawa na siya ay tumingin, See, O Lord! Bumaling ka, Panginoon, pansinin mo ang aking mga paghihirap. Mahirap din pala yung, di ba, minsan, lagi na lang ako nakikita. Huwag mong naisin na hindi ka na nakikita ng Panginoon. Bakit pag makaawa mo sa Kanya, O Panginoon, ibaling mo muli ang iyong mukha sa akin. Di ba kasama yun sa benediction? Make your face shine, your countenance shine upon them. Oh, mga kapatid, yun ay senyales ng pabor ng Diyos. At ramdam na ramdam nila, hindi sila nililingap ng Diyos, tila hindi sila nililingap at tinitignan ng Diyos. Kaya nagmamakaawa sila. Gaya ng nasabi ko na, hindi lamang pisikal ang gutom na nagpapahirap sa kanila, kundi ang malalim na espiritual na pagkauhaw dahil sa kawalan ng umaalo. Kawalan ng tagapagtanggol at kawalan ng kasagutan sa marami nilang mga katanungan. Di ba sabi ng Peter, cast your burden upon Him, for He cares for you. Walang ibang pwedeng magsabi niyan nang mayroong pagpapatuloy maliban sa Kanya. Siya lang. Ang true and true, kahit anong panahon, ang pwedeng magsabi, kumakalinga ako
sa iyo. At yun ang hinahanap ng bayang Israel. Sa matagal na panahon, nagpakariwara sila. Ngayon hinahanap na nila saan ba ang daan pabalik sa Panginoon. It is evident from how powerfully it is described. Please notice, for example, in verse 13, tingnan nyo, yung sobra nilang, yung sense of need for God. Tingnan nyo kung yung sobrang bigat ng dinadaanan nila. Tingnan nyo how it's described in verse 13. From above, He has sent fire into my bones. In Filipino, nagpadala siya ng apoy na tila sumusunog sa aking mga buto. Ganun niya nilarawan. Yung dinadaanan nila. The yoke of my transgressions, verse 14, was bound. Inipon niya ang lahat ng aking mga kasalanan. Iniligay sa aking batok bilang pamatok. Ang bigat, Panginoon. And then in verse 15, the Lord trampled us in a winepress. Ang mga mamamayan ay naging tulad ng ubas na ipinasok ng Panginoon sa pigal at tinapak-tapakan. Tingnan niyo yung description. Panginoon, durog na durog kami. Wala nang mapiga sa amin, wala nang katas. These are not exaggerations. They're vivid expressions of real and personal suffering. It's not just feeling sad on the surface. It is pain that touches every part of who you are, body, soul, and spirit. Naranasan mo na ba yun? At yun ang konsekwensya ng paglayo sa Diyos. Sandali kang masaya pagkatapos isang mahabang, walang katapusang, miserableng damdamin. Maaaring sa labas okay pa rin eh. Nabibili mo pa rin ang gusto mo, nakakapunta pa rin sa mga lugar na gusto mo, pero sa loob, wala nang saya. Hindi ka na kayang pasayahin ng SM. Hindi ka na kayang pasayahin ng IKEA. Hindi ka na kayang pasayahin ng Anli. Bawal na yan sa atin eh, no? Sangyup. Wala nang pwedeng magpasaya sa'yo. Nasusuka ka na. Bakit? Dahil malinaw sa'yo, Panginoon, nauumay na ako dahil ang kailangan ko, ikaw. Pwede na akong hindi kumain, basta makipagtagpo ka sa akin, Panginoon. You remember Jacob? Oh, Panginoon, I will not let you go until you bless me. Saktan mo ako kung sasaktan mo ako, but please bless me. Naranasan mo na ba yan? Pero alam ninyo kung anong pinakamaganda dito? Even in the middle of this heartbreak, something powerful happens. The people don't shut down or run away. They turn to God. When they say, "See, O Lord," and consider, it's not just asking God to notice them. It's a desperate call to be seen. It's a desperate call to be understood and to not be left alone. Sa gitna ng matinding paghihirap, pinasa nilang huwag lumayo sa Diyos. Sa halip, lumapit silang lalo sa Diyos. Nagmamakaawa sila sa Diyos. Iyong tignan, O Panginoon, at masdan mo sapagkat ako'y nag-iingamak. Hindi lang po sila basta nakikiusap. Sumisigaw sila, nananaghoy dahil sa matinding pagnanais nila na mapansin, lalo na ng Diyos,
Bakit? Wala nang ibang pumapansin sa kanila. Yun ang sinasabi ng verse 12. Is it nothing to you, all you who pass by? Behold and see if there is any sorrow like my sorrow which has been brought on me. So yun, doon sila naglolong. Nagnanais silang may umunawa sa kanila. Nananalangin sila, Panginoon, wag mo kaming iwanan. And that's precisely the heart of lament. Biblical lament. Daring to speak God, daring to speak when God feels distant. Choosing to approach rather than retreat. And in doing so, we honor Him not with fancy prayers, but with our real broken selves. Hindi po umiiwas ang Biblia sa ganitong paksa. Hindi umiiwas ang Biblia sa usapin ng kalungkutan. Tinatanggap natin, totoo yan, pwedeng maranasan yan. Pero ang itinuturo po nito, sa gitna ng pagdurusa, ang pagsamba ay pwedeng magmukhang pagdadalamhati. Hindi lahat ng pagsamba masaya. Pwedeng ang pagsamba ay dumating sa anyo ng durog at nagdadalamhating puso. Hindi magagarbong salita, kundi tapat at sinserong pag-iyak sa Diyos. Hindi po tayo pinipilit ng Diyos na magkunwaring payapa kung hindi naman tayo payapa. Magkunwaring masaya kung hindi naman tayo masaya. Inaanyayahan po niya tayong dalhin ang marahil matinding unos o malabagyong nag-aalim po yung pagsubok. Galing tayo sa maraming mahanging mga nakaraang araw, kaya nung ginagawa ko ito, ang lakas ng hangin sa labas eh. So sabi ko, ang gandang larawan nyo, no? Dalin mo ang iyong pakiramdam na parang inuuga ka, hinahampas ka ng malaking unos. Dalin mo yun sa Kanya. Dalin mo yun sa Kanya. At yan, sa mata ng Diyos, ay pwedeng maging pagsamba. Now moving on, let us read verse 18. The Lord is righteous, for I rebelled against His commandments. Sa gitna po ng matinding pagdurusa, sinabi ng Jerusalem ang mga salitang mahirap aminin. Mali ako, Panginoon, at tama ka. Amen? Yun ang ibig sabihin, the Lord is righteous, for I rebelled against His commandments. Mahirap minsan, o madalas, sabihin yun eh, yes, mali ako. You are right, Lord. You are right. Hindi dahil ayos po ang lahat, kundi dahil totoo ito. Yung katotohanan ng mali ako, tama ka. Totoo ito, Panginoon, kahit masakit tanggapin. Masakit aminin. Pakiramdam po nila, iniwan, pinagtaksilan, pati ng mga taong inaasahan nila. Yan ang pakiramdam nila. Pero sa halip na humanap ng masisisi, tinanggap nila ang katotohanan at malinaw sa kanila, may dahilan kung bakit ako o kami nagdurusa.
Hindi po ito giving up. Hindi po ito pagsuko. Ito po ay pagharap sa katotohanan. Hindi sila humihingi ng excuse. Ang inihingi nila sa Panginoon ay awa. Alam po nilang tama ang parusa, pero hindi ibig sabihin noon na hindi na sila pwedeng umiyak sa Diyos. Kahit sugatan, kahit masakit, tapat pa rin ang daing nila. Sincero pa rin ang daing nila sa ating Panginoong Diyos. Again, in the midst of suffering, in the midst of intense trials, worship can seem like mourning. Worship may appear as mourning. They ask for compassion. They know their wounds are deserved, but they also know their hearts are broken. Saan kami pupunta? Panginoon. Di ba mayroong old song, where should I go? Where should I go? Ano ang ending ng song na yon? Where should I go but to the Lord? Where could I go but to the Lord? O Panginoon, pinaparusahan mo ako. Itong konsekwensya ng katigasan ng ulo ko. Anong option meron ako? Kundi tumakbo sa'yo. Dahil ikaw na nagdudurog ng puso ko, ang pwede ring magdala ng paghilom nito. Sana naiintindihan natin yung mga kapatid. Wala kang ibang option, lalo na kung mananampalataya, kundi ang bumalik sa Panginoon. Yes, they know their wounds are deserved, but they also know their hearts are broken, and they cry out. They cry out, not perfectly, pwedeng hindi tama yung mga salitang lalabas sa'yo. Pero ang malaga, ito ay sincere. Panginoon, paumanhinan mo kung hindi tama ang mga sasabihin ko, hindi ko alam kahit na kung paano magsasalita ng tama, pero Panginoon, ito po ang nararamdaman ko. Now, in these remaining last two verses, we can see, verses 21 and 22, we can see their belief that the Lord is the God of justice and righteousness. Hindi nagbabago yun. Kaya dahil dyan, sabi nila, let us read verses 21 and 22, they have heard that I sigh, but no one comforts me. All my enemies have heard of my trouble. They are glad that you have done it. Ang lungkot, ano? Yun yung pinakamalungkot sa lahat. Yung natutuwa ka pa at nasasayahan ka pa sa kabiguan ng iba. Please. Kung yan ay natatagpuan mong buti nga, yung mga ganon. Kung natatagpuan mo yung naglalaro na sa isipan mo at sa puso mo, magsisi ka. Dahil sabi ng Biblia, huwag tayong masiyahan sa kabiguan ng iba. Kahit na yun ay kaaway mo. Again, they have heard that I sigh, but no one comforts me. All my enemies have heard of my trouble. They are glad that you have done it. Bring on the day you have announced, that they may become like me. Let all their wickedness come before you, and do them as you have done to me. For all my transgressions, for my sighs are many, and my heart is faint. Naibuhos na nila ang lahat ng sakit. Naibuhos na nila ang lahat ng kanilang mga kasalanan at pagkakamali sa presensya ng Diyos. Dinala nila lahat sa Diyos. Well, dito naman, hindi po sila humihingi ng ganti. Kasi tinutuya sila ng mga kaaway nila, pinagtatawanan sila. Buti nga, hindi po sila humihingi ng ganti. Ang hinihingi nila sa Diyos ay patas na pagtingin mula sa Kanya. Lord,
Tapat ka, hindi po ba? Naalala niyo sinabi ko last Sunday? Ang katapatan ng Diyos ay hindi lang nasusukat sa pagtupad niya sa mga pangako niya na pagpapalain kanya. Ang katapatan ng Diyos ay nasusukat din sa pagtupad niya sa pangako niya na pag nagbabala siya, gagawin niya pag lumiko ka. Tapat din ng Diyos. Pinanghawakan to ng Israel. Sabi nila, Panginoon, tanggap namin na nagkamali kami. At ito, inaani namin. Well, base po sa katapatan mo, sa pagtupad ng lahat ng mga babala mo sa amin, ganun din po nawa. Sapagkat tapat ka. Amen? Yun ang ibig sabihin. Bring on the day you have announced that they may become like me. Panginoon, sabi mo yan eh. Ang nagtatagumpay yung kaaway mo na yumurak sa'yo. Ang nasisiyahan sila. Diba, pakiramdam mo, Panginoon, ang lungkotan ng kalagayan ko. Tapos nagtatagumpay pa yung mga taong nalalait sa akin. Amen? Yun yung situation eh. So somehow ang sinasabi nila dito, Panginoon, alam niyo po ang lahat. Huwag niyo po sanang hayaan na hindi mapansin ang kasamaan naman ng iba. Now, interestingly, natapos po itong panalangin na ito na walang sagot eh. Walang sagot, parang walang resolusyon. Walang solusyon. Pero taos puso pa rin, silang naglakas loob na tumawag sa Diyos, hayaan niyo pong lumapit sa inyo ang lahat ng kanilang kasamaan. Pansinin po ninyo, Panginoon. Pinapakita po nito na kahit hindi pa nila alam ang mangyayari sa inaharap, nagtitiwala pa rin po sila sa kanilang Diyos. Alam nilang nakikinig siya kahit sa kasalukuyang kalagayan, tahimik siya. Oh, dear brothers and sisters, when our strength runs dry and we feel weary and burdened, let us turn our hearts to God. Just as Israel continued to cry out in the midst of judgment and in the midst of sorrow. Their persistent prayers bore witness to a faith that endured. Steady even in the silence and pain. Though the city lay in ruins, their hope held fast. They trusted that the Lord has not forsaken them. Kaya nga mga kapatid, ang pagkadurog po ng loob ay hindi hadlang sa pagsamba. Nawa, nasundan nyo yan. Ito'y nagpapalalim pa nga po sa ating pagsamba. Sa gitna ng ating pagkadurog, ang ebanghelyo po ng ating Panginoon ay nagngungusap sa atin. Si Kristo po ay nakikipagtagpo sa atin sa panahon ng ating kalungkutan. Pinapasan po niya ang ating mga pasanin. Inaakay po niya tayo sa pagsamba tungo sa pagpapanauli ng ating kaluluwa. Naalala po ninyo ang Hebrews 4, beginning verse 14. Seeing then that we have a great high priest who has passed through heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our confession. For we do not have a high priest who do not sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Yun, klaro yun. Panginoon, di ko maintindihan kung bakit nangyayari sa akin, at bakit parang ang tagal-tagal. Isa lang klaro sa akin, Panginoon, hindi ka estranghero dito dahil dumaan ka dito. Sarap, di ba? Na naiintindihan tayo ng Panginoon dahil dumaan siya doon. Naalala ko si Laila or your cousin, Sister Danessa. Her name is Lani. Umaattend po siya, ngayon siya wala dahil may dinaramdam siya. Siya po ay kasalukuyang
nag-undergo ng dialysis. Na nakaka-relate ako sa kanya. Dahil dumaan ako doon. Yung kalungkutang dala nun. Yung kawalang pag-asang dala nun. At yung pagkasimot na lahat ng meron ka. Dahilan sa karamdaman. At dahil alam ko yon, I could minister to her. I could pray for her. At ganyan ang ating Panginoon, mga kapatid. Again, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Let us, therefore, come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Mga kapatid, sa pinakamadilim na sandali, ang pagsasabi po, ang paghahayag, ikaw pa rin ang Diyos kahit ngayon, Panginoon. Kahit sa mga dinadaanan ko ngayon, Diyos ka pa rin. At lahat ng may kinalaman dito. Meaning, Diyos ka pa rin na tapat, Diyos ka pa rin na mabuti, Diyos ka pa rin na marunong, Diyos ka pa rin na hindi nagbabago. Hindi ka nagbabago, Panginoon. At kung nagagawa natin yan, ikaw pa rin, Panginoong Diyos, kahit ngayon sa kasalukuyang kong situation. Alam nyo ginagawa ninyo? Alam nyo ginagawa natin pag nangyayari yon? We are professing our faith. Inihahayag natin, ito ang aming sinasampalatayanan, na ang Diyos ay tunay kahit nasa pinakamadilim na bahagi ng aking buhay. Amen? Oh, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Who? The good God, faithful God, wise God. A God who cannot commit any mistake. Praise be to His name.